Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami lumalapit sa trono ng biyaya. Ganit dakilang Diyos, patuloy kami nagpapalinis ng banal na dugo ng aming Panginoon Jesus upang lahat, Panginoon, ng aming gagawin, aming iisipin, aming sasalitain, ay maging kaluguran sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa mga panyapak na ginako mo, Panginoon, sa araw nito. Alam namin, dakilang Diyos, isang opportunity na maglingkod sa iyo sa araw nito. Isang opportunity na makasama ang iyong presensya. Isang opportunity, dakilang Diyos, na makapaghain kami ng mga papuri at ipapasalamat sa lahat ng mga ginagawa mo sa amin. Tunay, dakilang Diyos, kilusin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya sa umagang ito na yung mga salita na malalagay sa aming kalagitnaan. Huwag kami, Panginoon, na maghinayang sa araw na ito, Panginoon, na inuna ka namin sa amin. Kundi, Panginoon, iyong honor mo, Panginoon, ang bawat puso na tunay na kilang Diyos na nais na makasama ka sa umagang ito hanggang sa hapon, Panginoon, ang aming mga paghahanda na kilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa aming kapatid, kay Brother Sael, na gagamitin mo sa umagang ito. Ang hiling namin, dakilang Diyos, gawin mo siyang malinis na daluyan at pagpapala ng iyong mga pangyarihang salita. Tunay, Panginoon, maghayag ka sa pamagitan niya ng iyong mga ninanasa na magagamit namin kalakasan, Panginoon, katatagan, Panginoon, ng aming pananampalataya. Mangungusap ka sa bawat sa amin kung paano, Panginoon, ang araw nito ay ninanais mo, Panginoon, na aming gamitin para sa kapurihan mo, dakilang Diyos. Balik mo, Panginoon, ang mga kalakasan, ang mga kasiglahan, ang aming mga paglilingkod sa iyo at mapapurihan ka sa umagang ito. Salamat sa bawat isa, Panginoon. Alam namin na patuloy ka namin itataas, patuloy ka namin luluwalhatiin. Ikaw ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise God. God is good. All the time. God is good. All the time. And all the time. God's good. Praise God. Amen. Hallelujah. Patuloy natin palakpakan ng Panginoon. We are the friend of God. Amen. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. This is true. Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. It's amazing.
Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I'm a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Who am I? Who am I that you want to love me? Yes, Lord. That you hear me when I go. When I go. This is true. This is true that you are thinking of me. How you love me. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Patuloy natin palapakan ng Panginoon. God Almighty, Lord of glory. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Whoa. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend. I am a friend of God. 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 He calls me. I am a friend. I am a friend of God. I am a
We are the friend of God. Because of who you have called. He calls me Friend. Jesus. Hallelujah. We are the friend of God. Kiyong burukos. Burukos. Tinawag mo kaming kaibigan, O Diyos. Tulad ni Abraham, Panginoon. Isang amang mananampalataya. You are the friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me Jesus. Come on, church. Open your mouth. Touch our hearts, Lord God. In the name of Jesus. Welcome your Spirit, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Your presence, your love. We want to be, Lord God, this morning, Lord God. Nais naming maramdaman ang presensya mo. Nais naming maramdaman ang pag-ibig mo. At di kami papayag, Lord God, sa kalagitnaan ito na hindi bumaba ang Espiritu mo. Jesus' name. Come on, church. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. All it takes is one moment. All it takes is one moment. And just one touch from you. Put it side of destruction. Put it side of distraction. For you, I came for you. I need you more than. I need you more than ever. Cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. All my life I surrender. All my life I surrender. I live for you. For you. I live for you. Cause I came for you. Cause I came for you. I came for you. Holy Spirit. Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. Desire and encounter once again. Holy Spirit, Spirit, you are welcome.
take me. Jesus, take me deeper. 'Cause I care for you. I care for you. 'Cause I care for you. 'Cause I care for you. I care for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire. Send your fire. Release your power. Your power. So we'll never be the same. Desire an encounter once again. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Send your fire. Send your fire. Release your power. So we'll never be the same. We desire an encounter once again. We make way. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way. Have your way in this place. In this place, Lord, we have come for you. We make way. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. have your way In this place. in this place. Lord, we have come for you. We make way. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you.
And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. You are my King. You are my King. You are my Lord. You are Jehovah, the living one, mighty God. Almighty God, the Prince of Peace. You are the great I am, my victory, my King. You are my King. You are
Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord Jesus. Purihin ka po aming Ama. Purihin ka po, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, patuloy po namin idinideklara na Ikaw po ang Diyos ng aming mga buhay. Sa umagang ito, patuloy po namin idideklara na umagang ito ay umaga na punong-puno ng tagumpay. Sapagkat kanina pa lamang, Lord God, andun na yung kasabikan ng aming mga puso na Ikaw ay aming purihin, na Ikaw ay aming sambahin. Kanina pa lamang, Lord God, kasama na namin ang banal na Espiritu na nasa aming kalagitnaan. Maraming pong salamat, Panginoon. At hayaan mo po, Panginoon, sa oras na ito, Lord, patuloy nga po aming Ama na ipadala mo muli, O Lord God, ang iyong mga anghel sa lugar na ito. Ipadala mo yung banal na mga Espiritu, Lord God, na patuloy nakikilos sa amin. At na yun po, Panginoon, ay nararamdaman namin, Lord God, kanina pa lamang. Salamat po ng marami at hayaan mo, Lord God, sa aming pag-aaral. Samahan mo po kami, Panginoon, at hayaan mo, Ikaw po ang Diyos na patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Ang salita, Panginoon, na aming pag-aaralan, patuloy nga po na pagpalain mo ito. Nawa, O God, ang mga salitang aming pag-aaralan maging kalakasan po ng aming buhay spiritual, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo, Lord, habang tinatalakay po namin ang iyong salita, kumilos ka po, Panginoon, sa bawat isa at hayaan mo ang kapangyarihang nagmumula sa iyo ay patuloy maranasan ng bawat isa, Lord God, sa pangalan ni Jesus. I-bless mo po ngayong lingkod na iyong gagamitin sa umagang ito. Ibaba mo po ako na kasimbaba ng lupa, ikaw lamang po ang may taas. Itago mo po ako sa likuran ng iyong krus at ikaw po ang makita habang po ako ay nagsasalita. At naniniwala po ako, wala po akong magagawa kung hindi mo po ako sasamahan. Kaya po aming Ama, ang dalangin po namin ang iyong tulong, ang iyong pagkilos, Lord God, sa umagang ito sa aming kalagitnaan. Maraming po salamat aming Ama. Kami po ay nagtitiwala at umaasa na ikaw po ang Diyos na buhay ng aming kasakasama sa lugar na ito ay patuloy na kikilos at kakatagpuin ang aming mga pangailangan. Wala ka pong lalampasan, Lord God, sa umagang ito sa bawat isa po sa amin. Maraming pong salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po bang umawit tayo ng isang kanta po? Kay saya ay kay ganda at tayo po ay magkamayan. Amen. Welcome po natin ang bawat isa. Woohoo! Praise God! Kay saya at kay ganda, Amen. tayong lahat ay sama-sama. Umawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama. Umawit ng papuri, sumasamba. O kay saya, o kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama. Umaawit ng papuri, sumasayaw at kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama. Umaawit ng papuri, sumasamba. Amen. Praise God. Sige po, makakaupo na tayo. Amen. Ang sarap magpuri, ang sarap umawit po sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to God. Salamat po sa Panginoon kasi yung mga nakarang araw, umuulan, bumabagyo. Ang lamig din po pa. Pero ngayon, pinapawisan na po tayo. Salamat at nagpakita na po yung haring araw. Natuyo na po yung ating pong mga damit. Napakaganda na po at marami na pong lumabas. Sa dagat po, yung mga nanguhuli ng alamang, marami na pong nagsilabas. Kaya purihin ng Panginoon, ito po isang malaking pagpapala para po sa ating mga buhay. Amen po?
Isa nga pong malakas na palakpak sa Panginoon. Woohoo! Praise God! Ngayon po ay pangatlong Sunday po ng buwan ng August. Tama po ba? Ngayon po ay August 16. Amen. 2026. Mga ilang araw na lang madidinig na natin si sabing ganon. Hallelujah. Napakabilis nga po ng araw, napakabilis ng buwan. Sa susunod na ay burn na po. At malapit na po yung ating anniversary. Amen. Hallelujah. Alam ko handang ngayon pa lang excited na po tayo. Amen. Yung ating pong projector, malapit na po. Ang ating pong team sa buwan po ng Agosto, ano po? Ano po yung ating team? Amen. Sabay-sabay nga po tayo. Breakthrough, discipline that empowers. Breakthrough, discipline that empowers. Ang disiplina ang nagbubukas ng tagumpay at nagpapalakas po sa ating mga buhay. Kapag kami disiplina ang isang tao, ano po ang nangyayari? Nagkakaroon po siya ng tagumpay sa buhay at lumalakas po yung pananampalataya. Kaya kailangan po natin yung disiplina. Pakisabi nga po sa kapatid, may disiplina ka ba? Sa kaliwa, sa kanan? Amen. May disiplina ka ba? Ayun po ang ating pong team from the month of August. Ang ating pong topic, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinagmatang ko pong the importance of discipline in the life of the believer o sa buhay ng mga Kristiyano. Ang kahalagahan ng disiplina sa buhay ng isang Kristiyano. Amen? Mahalaga po ba na magkaroon po tayo ng disiplina sa ating mga buhay? Amen. Napakahalaga po yun sapagkat doon po tayo napapalakas ng Panginoon. Ang teksto po natin sa umagang ito, matatagpuan po sa unang Korinto 9:25 to 27. Andiyan na po ba? Sige, sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3. Sa lahat ng bagay upang makamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Verse 26. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. In example po ni Apostol Pablo sa pagiging disiplina ay ang isang atleta. Hindi po ba makikita na po, nabasa po natin, sabi nga noon, yung lahat daw po na manlalaro. Sino po ba yung manlalaro dito? Yung sa eskwelahan, ba? Amen. Si Brother Joseph na isang manlalaro. Sabi, ang isang manlalaro daw po ay nagsasanay ng mayroong disiplina. Kailangan daw po ay mayroong pagsasanay. May pagsasanay at sa pagsasanay mayroong mga disiplinang ginagawa. Sabi nga noon dito, pero kapag sumasali tayo doon, sabi nga din dito, ang hinahangad natin ay yung gantimpala na panandalian lamang. Diba? Yung mga nakita natin, yung mga nag-champion, yung mga si Onyok Velasco, di po ba, nag-champion sa ano yan? Boxing. Pero ngayon, wala na. Habang siya meron din disiplina. Pero nung, nagtagal na, minsan nga nakakalimutan na si Onyok, di ba? Sabihin, yung koronang nakuha niya, panandalian lang po yun. Hanggat andun siya, kinikilala siya. Pero parang nakakalimutan din. Pero nakatatak pa rin yun, di po ba? Yung kanyang pagkapanalo. Pero sabi rito, yung ating hinahangad ay yung gantimpalang panghabang panahon. Amen. Napakasarap po yun. Yung gantimpalang panghabang panahon. Ang pagiging Kristiyano
ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap kay Kristo. Amen. Yung pagiging Kristiyano, hindi lang daw po sa pagtanggap kay Kristo. Sabi ito rin ay tungkol sa pagpapatuloy sa pagsunod kay Kristo. Ito rin daw po yung hindi lamang natin tinanggap sa ating puso bilang Lord and Savior, kinakailangan daw po ito ay nagpapatuloy. Ang salvation ay regalo ng Diyos, ngunit ang spiritual growth ay nangangailangan ng disiplina. Yung kaligtasan po, ito po'y regalo po sa atin ng ating Panginoon. Ngunit, sabi rito, yung ating paglago ay nangangailangan po ng disiplina. Ang isang atleta ay hindi nagiging mahusay dahil lamang sa talento. Kahit na anong galing mo, pero kung wala kang practice, sabi rito, siya ay nagsasanay, nagpipigil sa sarili, gumigising ng maaga, at inuulit-ulit ang tamang gawain araw-araw. Di ba? May kasamahin tayo. Practice makes perfect. Yung lagi mong ginagawa, nakakasanayan. Pero dito kapag lagi mong ginagawa, sabihin natututo po tayo, nagkakaroon po tayo ng kaalaman. Ganon din po tayo mga Kristiyano, hindi sapat na tayo ay may Bible. Pakitin nga po yung ating katabi kung may Bible. Hindi sapat na tayo ay may Bible. May Bible nga tayo, pero kailangan natin itong basahin. Hindi po ba? Hindi sapat na alam natin manalangin. Kailangan nating manalangin. Alam mo manalangin, pero nananalangin ka ba? Amen? Hindi sapat na alam mo yung tama. Kailangan nating isabuhay yung tama. Minsan alam mo yung tama, pero ginagawa mo ba yung tama? Dapat alam mo yung tama, isabuhay mo kung ano yung tama. Amen? The importance of discipline in the life of the Christian. Number 1, sabi po dyan, pakibasa nga po, 1, 2, 3. Sabi, ang disiplina ay tumutulong sa atin sa paglago ng ating buhay spiritual. Discipline help us to grow spiritually. Sabi nga po ng Bible sa 2 Peter 3:18, pakibasa po natin, 1, 2, 3. Tuloy kayong lumagos sa kagandahan loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailan pa man. Tunay nga po, hindi tayo tinawag ng Diyos upang manatiling spiritual baby. Amen? Sabi nga ni Ate Mirna, isa lang ang baby natin dito. Sino po? Si Ma'am Baby. Amen. May mga bagay na hindi natin matututunan sa isang araw lamang. Ang spiritual maturity ay bunga ng consistent na pagsunod. Sabi nga po, palagi ang sumusunod. Doon po tayo lalago na mayroong disiplina. Paano po ba tayo lumalago? Sabi po dyan, kinakailangan meron po tayong disiplina sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pakitanong nga po sa katabi kung nagbabasa siya ng salita ng Diyos. Nagbabasa ka ba? Pakitanong nga po. Nagbabasa ka ba ng salita ng Diyos? Ano po ang sagot? Amen. Dapat po magbabasa tayo kasi sabi diyan sa ating spiritual growth, sa ating palagong Kristiyano, kinakailangan sabi diyan, meron tayong disiplina sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, bibigyan po natin ng oras. Ihiwalay muna natin yung cellphone sa kamay natin. Ito ba? Bagamat, Kuya Sael, ando naman yung yung Bible sa cellphone . Okay yun. Ando naman pala . Pero mas maganda, magkaroon tayo ng disiplina sa salita po ng Diyos. Yung sabihin, nagbabasa po tayo. Pangalawa, disiplina sa pananalangin. Pakisabi nga po sa ating katabi, nananalangin ka ba? Ano pong sagot? Amen. Opo, dapat po nananalangin tayo kasi kinakailangan marunong tayong manalangin, nakikipag-usap po tayo sa Panginoon. Amen. Kinakailangan lagi nating kinakausap ang Diyos. Amen po. Sabi diyan, disiplina sa pagsamba.
Katulad po nito, araw ng linggo, kinakailangan po tayo ay sumasamba sa Panginoon. Ibig sabihin, meron tayong oras. Yung mga bagay na gagawin natin, unahin muna natin ang Panginoon. Sumambo muna tayo. Kasi kapag ka inuuna ang Diyos, ano po? May pagpapala. Amen po? Kapag inuna natin ang Diyos, may pagpapalang kasunod yan kasi inuna natin ang Panginoon. Disiplina sa pagdalo sa fellowship. Amen po. Sabihin, meron tayong dinidisiplina natin, nagbibigay din po tayo ng oras sa pagdalo sa mga life group. Attend po tayo ng mga life group. Kung wala pa po tayong life group na dinadaluhan, magtanong lang po tayo sa likuran. Tanong natin kung saan yung malapit sa atin. At kung gusto nyo rin po, pwede po tayo mag-open sa ating po mga bahay ng life group. Upang sa ganon, napakaganda ang isang bahay na ginagawang dalanginan. Napakaganda, pinagpapala po ng Panginoon yon. At isa pa, yung bahay na yon ay patuloy binabalutan ng banal na dugo, iniiwas sa lahat ng mga disgrasya at kapahamakan. Yung lugar, yung bahay na iyon. Amen po. Disiplina sa pagsunod sa Diyos. Kinakailangan po, hindi lamang natin nababasa, naririnig, kundi sinusunod po natin yung ating pong napapakinggang salita ng Panginoon. Bakit? Kasi kapag sinunod mo, may dumating na problema sa buhay mo, meron kang masasabi sa Panginoon, Panginoon, sabi mo, hindi mo po kami pagkukulangin. Pag nawawalan tayo ng pera, di ba? Nabasa natin yung Philippians 4:19. Panginoon, buhat sa kayamanang hindi mauubos. Ipagkakalap mo sa amin lahat ng mga bagay. Di ba? Meron tayong sinasabi sa Panginoon, meron kang sakit, karamdaman. Panginoon, sinabi mo sa aklat ng Pedro, sa pamamagitan ng mga sugat at latay doon sa krus ng Kalbaryo, pinagaling mo na po yung aming sakit, karamdaman. Meron po tayong maisasabi sa Panginoon, kaya kinakailangan po nating sumunod sa ating pong Panginoon. Ang halaman ay hindi lumalaki dahil minsan lamang dinidiligan. Kailangan ito'y alagaan, regular, ganun din ang ating spiritual na buhay. Hindi po ba yung halaman? Sino po yung may mga mahilig sa halaman po dito? Hindi po ba? Lagi nating dinidiligan upang ito ay lumaki at gumanda. Ganun din po yung ating spiritual na buhay. Kinakailangan po laging dinidiligan. Sabihin, kumakain po ng pagkain spiritual. Ang mga bagay na patuloy nating ginagawa ay siyang huhubog sa ating pagkatao. Yun daw pong araw-araw na ating ginagawa, ito po daw yung humuhubog sa atin, sa ating mga pagkatao. Nade-develop po tayo kung nagbabasa tayo ng Bible, nanalangin tayo, dumasamba tayo, dumadalo tayo sa mga fellowship life, nahuhubog po yung ating pagkatao. Amen po? Sabihin, nalalayo tayo sa mga gawang hindi maganda kasi malapit po tayo sa Diyos. Amen po? Kaya nga po sa ating mga buhay, yun po ang magpapalago sa akin. Kaya meron tayong discipline sa ating mga buhay para lumago po yung ating pananampalataya. Discipline help us to grow spiritually. Amen po? Amen. Isang malakas na palakpak po sa Panginoon. Hallelujah! Glory! Praise! Pangalawa, ano po yung una? Sabi kanina, discipline help us to grow spiritually. Pangalawa naman po, pakibasa, 1, 2, 3. Sabi sa akin yan, yung pag meron tayong disiplina, nakokontrol yung ating mga flesh, yung ating mga katawan, yung ating mga pagkatao. Sabihin, tinutulungan tayo nitong kontrolin yung ating mga laman, yung ating emosyon. Sabi po ng unang Korinto 9:27, sabi po dyan, pakibasa po, 1, 2, 3. Amen. Hindi ibig sabihin, susugatan po yung katawan natin. Hindi po. Ibig sabihin, pinahihirapan yung katawan. Hindi po ba? Yung mga talagang mga atleta, nag-i-exercise. Hindi mo nahihirapan sila. Pero kailangan na dahil ito ang kailangan natin upang makamit natin
yung gantimpala. Ang pinahihirapan, sabi ni Apostol, pinahihirapan kong aking katawan at sinusupil. Sabihin, sinusupil na ating mga sarili. Merong mga bagay na kung saan dapat talaga hindi natin ginagawa, sinusupil. Yung minsan nakababad tayo sa cellphone. Kaya minsan dapat susupilin po natin, magkaroon po tayo ng time sa Panginoon. Amen po? May mga pagkakataong alam natin ang tama pero ayaw natin itong gawin ng ating mga laman. Ang disiplina, tinutulungan tayong kontrolin ang ating mga laman. Amen po? Minsan, gusto na nating magalit. Galit na galit ka na. Pero, dahil nga meron kang disiplina, tinuturuan tayong magpigil. Hindi tayo basta-basta nagagalit. Amen po? Pakisabi nga po sa katabi, nagagalit ka pa ba? Amen. Minsan, di po ba? Talagang ganun. Tao lang po tayo. Sabi kita, Brother Sir, tao lang ako para hindi magalit. Si Jesus nga nagalit eh. Pero ibig sabihin, nako-control na po natin dahil sa disiplina. Minsan gusto nating gumanti kapag may nakagawa sa atin na hindi maganda. Hindi po ba? Talagang, nakarinig ka na hindi maganda, hindi ko palalampasin yan. Sabi niya, pag nakita ko, talagang haharapin po yan. Gaganti ko. Pero tayo mga Kristiyano, may disiplina po tayo, pinipigilan po natin. Di po ba? Hindi na po tayo gumaganti. Amen po? Minsan gusto na natin magsalita ng masakit. Kasi talagang yung tenga natin, nagpipintig. Naku! Talagang talagang dinadown ako ng dinadaw niya ako. Hindi po pwede yun. Pag nakita ko talagang magsasalita rin ako ng hindi maganda sa kanya. Pero dahil nga, meron tayong disiplina, tinutulungan tayo na hindi na gumanti, hindi na makapagsalita ng masakit sa kapwa. Amen po? Ganun po ba tayo ngayon? Amen. Konti lang po. Dapat po, ganun na tayo. Amen? Magkaroon po tayo ng disiplina na kung saan ay huwag nating gantihan ng masama yung gumagawa sa ating ng masama. Sabi nga ganun, ang makakatalo sa masama ay ang mabuti. Pag ginawan tayo ng masama, balikan natin ng mabuti. Minsan gusto na natin sumuko. Amen. Minsan nahihirapan na tayo. Pero tinuturoan po tayo, madisiplina na magpatuloy po sa Panginoon. Amen po? Magpatuloy. Pinutuusan tayo na kung saan huwag kang susuko. Meron tayong Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Tutulungan po tayo ng Panginoon. Palalakasin po tayo ng Diyos. Amen po? Pero ang mga Kristiyano, kailangan na kung saan ay matutong magsabi na hindi lahat ng gusto ko ay dapat kong gawin. Diba? Lahat ba ng gusto natin, ginagawa natin? Minsan marinig namin, Brother Sael, buhay ko to. Ano pa kailan mo? Paano pa pakailaman mo? Kung ano yung gusto kong gawin, gagawin ko. Buhay ko to eh. Diba? Minsan gano'n yung narinig po natin. Buhay ka to. Kahit ano gusto kong gawin sa buhay ko, buhay ko to. Pero alam natin na ang buhay natin ay hiniram lang po natin sa Panginoon. Sa Diyos po galing yan. Ang tunay na kalayaan ay hindi paggawa ng lahat ng gusto natin. Ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang piliin ang tama kahit mahirap. Piliin po natin yung tama na kahit po mahirap. Sabi nga po sa ating isang kapatid, nagtatrabaho po siya sa munisipyo. Sabi niya, yung kanyang mga kasamahan, may pinapagawa sa kanya. Pero hindi po maganda yung pinapagawa. Talagang labag sa kalabog sa Panginoon. Pero anong ginawa po sa kanya? Palibasa, pinagtulungan po siya, tinanggal po siya doon sa kanyang opisina at inilipat po siya ng ibang lugar. Sabi ko, nailipat ako ng NPC. Dati, doon ako sa opisina ng munisipyo. Nagtatrabaho ngayon, may pinapagawa sa akin na labag sa Panginoon at na ayaw kong gawin. Ngayon, pinagtulungan nila ako para matanggal, para malipat. Kaya, sabing ganun, alam natin tama. Maging matatag po tayo. Hindi bale.
na mali pa tayo. Basta ang mahalaga, sumusunod po tayo kung ano yung nais ng Panginoon. Amen? Yun ang tama eh. Basta kung sa ano yung tama, yun po yung ating gagawin. Amen po? Kapag may taong nagsalita laban sa atin, maaring gusto mong gumanti agad. Ngunit ang disiplina po natin, kailangan marunong tayong huminto, manalangin at kontrolin ang ating pong mga salita. Talagang minsan gustong-gusto natin, pero tayo pong mga Kristiyano, dapat huwag po tayong pabigla-bigla. Huwag agad talagang padala sa emotion. Huminto po tayo, sabi ito, manalangin, humingi ng tulong sa Panginoon. Sabi ng Kawikaan 6:32, higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pasakop sa bayan. Ibig sabihin, yung pagpipigil, self-control. Kinakailangan meron po tayong self-control sa ating mga buhay. Discipline keeps control our flesh. Natutulungan po tayo sa pamamagitan ng disiplina po. Nakakontrol yung ating laman, yung ating pong emosyon kapag po tayo ay mayroong disiplina sa ating pong mga buhay. Amen? Pangatlo, discipline protect us from spiritual fall. Sabi mo gano'n, pinoprotektahan tayo ng disiplina laban sa pagkahulog. Ano yung pagkahulog? Nahulog pa sa hagdan? Iningatan tayo ng Panginoon? Ano po? Ibig sabihin, yung pagbalik natin sa paggawa ng mga bagay na hindi maganda, hindi mabuti. Pag may disiplina tayo, sabi na nung una, may disiplina tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos, pananalangin, pagdalo sa pagsamba, pag-attend ng mga fellowship, pagsunod sa Diyos, napapalakas po tayo. Sabi nga nung pangalawa, nakokontrol tayo kapag gumagawa tayo ng mga bagay na gano'n, kinokontrol yung ating pong mga laman, yung ating pong emotion, yung ating pong flesh. At sabi nga doon sa pangatlo, discipline protect us from spiritual fall. Hindi na tayo, napoprotektahan tayo sa paggawa ng mga bagay na hindi maganda. Napoprotektahan tayo sa paggawa ng mga kasalanan. Sabi ng Mateos 26:41, sabi po dyan, pakibasa, 1, 2, 3, Espiritu'y nakahanda, ngunit, amen. Sabi nito, magbantay at, ano po? Magbantay at manalangin. Bantayan po natin si Diablo. Bantayan po natin na kung saan kapag mayroong aaligid-aligid na kasalanan, andyan siya. Ano kagad natin, rebuke natin sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka. Wala kang karapatan sa buhay ko. Tinutukso-tukso na po tayo. Sabihin po natin, wala kang karapatan sa buhay ko. Kaya, ang ganda po na didisiplina po tayo sa pagbaksak sa mga gawain na hindi maganda. Ang spiritual discipline ay kailangan upang manatili tayong matatag. Yun po. Nagiging matatag po tayo kapag mayroon po tayong disiplina. Kapag napabayaan ang prayer life, Bible reading, fellowship at obedience, unti-unting lumalamig ang ating spiritual na buhay. Totoo po ba yun? Kapag hindi na raw po tayo nakakapagbasa, hindi na tayo nakakapanalangin, hindi na tayo dumadalo sa gawain sa Panginoon, ano po yung nangyayari? Bien, tayo po ay bumabaksak, napapalayo po sa ating Panginoon. Kaya nga po ang malaking pagkahulog ay kadalasan nagsisimula sa maliit na bagay na paulit-ulit nating pinababayaan. Nagsisimula muna daw po sa maliit na bagay. Una muna, wala naman si pastor, wala naman si brother, inom muna ako, isang bote lang. Pagkaraan, sarap, isa pa nga. Tapos nakita yung barkada, hanggang sa naubos na yung isang case. Hanggang sa tuluyan lang napalayo sa Panginoon. Minsan, sabi nga yung kwento na kung saan yung isang tatay na kung saan sa balita, ano po,
yung kanyang sariling anak. Ano po yung kanyang ginawa? Ginawa niya ng hindi maganda. Bakit po? Saan po nagsimula yon? Sa panonood po ng mga bagay na hindi magaganda, yung mga malalaswang panoorin. Pakunting-kunti lang, hanggang sa pumasok na sa kanyang isipan, hanggang sa napadala na po siya, ginawa na po niya. Saan po nagsimula? Sa isang maliit na bagay lang. Kaya kinakailangan po tayo, yung maliliit na bagay na kasalanan, huwag na po nating pahintulutan sa ating pong mga buhay. Ang pader ay hindi bigliang gumuguho, maaring magsimula ito sa maliit na bitak na hindi inaayos o napabayaan. Isang pader, minsan, yung gumuho, hindi po ba sa Benguet? Saan po yun? Minsan, nakikita na nila yun na yung nagkaroon po ng hindi maganda, pero napabayaan po. Bago po malakas ang hangin, yung bagyo, pero alam na po nila yun na yung ganung mga bagay ay babaksak. Simula lang sa isang maliit, pero tuluyang pong nawasak. Ganon din ang ating spiritual life. Small compromise, repeated compromise, spiritual wickedness. Kaunting pagsugway, maliit lang. Alala natin, maliit lang. Pero pag palagi na natin ginagawa, lumalaki na po ito hanggang sa humina na po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen po? Isa nga pong malakas na palakpak sa Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Pang-apat, 10:59 na po ng oras. Pang-apat po, discipline teaches us to obey. Discipline teaches us to obey God even when it's a difficult time. Sabi ganon. Yung kahit na napakahirap na sitwasyon, susunod at susunod pa rin po tayo sa Diyos. Yun po yung disiplina. Na kahit minsan, na talaga yung sitwasyon ng atin na mga ginagawa yung pangyayari, pero susunod pa rin po tayo sa Panginoon. Amen po. Sabi ng Lucas 9:23, sabi po dyan, pakibasa, 1, 2, 3. Amen. Sabi diyan, ang sinumang na nais mo sa akin ay itakwil ang kanyang sarili. Ibig sabihin, itatakwil na bubo natin. Ano ba sabihin na itakwil? Pasanin ang krus araw-araw. Ibig sabihin na kung saan yung buhay natin ay ibibigay na po natin sa Panginoon. Ibig sabihin, yung Diyos na po ang masusunod sa ating mga buhay. Hindi na po tayo. Sabi itakwil natin sarili sapagkat si Jesus na yung naghahari sa ating mga buhay. Ang pagsunod kay Kristo ay mayroong kasamang self-denial. Yung nga po, yung hindi na tayo ang nasusunod sa ating mga buhay. Hindi laging madali ang Christian life, hindi po ba? Minsan hindi porket naging Kristiyano ka na, wala ka lang madadaan ng problema, hindi po ganon. Makakaranas po tayo ng mga pagsubok sa buhay. Pero huwag tayong mag-alala sa mga problemang iyon, kasama po natin si Jesus. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Nakasama natin si Jesus sa bawat pagsubok, sa bawat problema, hindi mawawala yan. Sabi nga sino po? Sa Itbulaga. Habang may buhay, sabihin ganon, may pagsubok. Kung sanasabi, habang may buhay, may pagsubok. Pero may pag-asa kay Jesus. Amen po? May pag-asa kay Jesus. Kaya minsan hindi laging madali yung ating mga buhay. Minsan kailangan nating magpatawad kahit na nasaktan na po tayo. Talagang kahit na minsan talagang may nagkamali pero kinakailangan po nating magpatawad. Magsabi tayo ng totoo kahit may kapalit. At tumanggi po tayo sa mga tukso. Kinakailangan meron po tayong disiplina kapag kami dumarating sa ating mga buhay, mga tukso, mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kinakailangan po magkaroon po tayo ng disiplina na ito ay maitakwil. Sabing ganito, kinakailangan po na magbigay kahit
na minsan kulang po yung ating mga resources. Minsan nakakapagbigay po. Ito po yung disiplina sa pagbibigay. Magpatuloy kahit walang nakakakita. Amen. Gumagawa po tayo sa ubasan ng Panginoon kahit hindi po tayo napupuri. Amen. Kahit na wala pong pumapalakpak sa atin, kahit hindi po nasasabi ni pastor yung ating pangalan sa pulpito, kinakailangan gumagawa po tayo sa ubasan po ng Diyos. Bakit po? Bagamat yung ginagawa natin, hindi po nakikita ng tao, nakikita naman po yan ng Diyos na nasa itaas. Amen po? Hallelujah. Panlima, discipline make us effective for God's purpose. Nagiging epektibo daw po kapag tayo ay mayroong disiplina sa ating buhay na kung saan ay nagiging epektibo at tayo po ay gagamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan. Amen po? Sino po yung dito yung gustong magamit ng Panginoon? Konti lang po. Amen. Sabihin nga po lang sa ating katabi, gusto mo bang magamit ng Panginoon? Amen. Ang sagot, amen. Amen po. Gagamitin po tayo ng Panginoon. Sabi ito, kapag may disiplina tayo, gagamitin po tayo ng Diyos effectively. Sabi nga effectively, yung na kung saan ay kagamit-gamit sa paningin po ng Diyos. Kapaki-pakinabang po tayo sa harapan po ng Panginoon. Sabi ng 2 Timothy 2:21, sabi po yan, pakibasa, 1, 2, 3. Katulad ng sisiglang natatangi, malinis, karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabuting gawain. Amen. Napakaganda. Sabi nito, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad daw ng sisidlang natatangi. Tayo ba, meron po ba tayong natatanging sisidlan sa bahay? Yung mga gamit. Sabi diyan, natatangi, malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari sapagkat para sa lahat ng mabubuting gawain. Amen? Di ba pag may gamit tayo, kung marumi po yung gamit, gagamitin po ba natin? Siyempre, hindi po. Pupunta tayo doon. May tubig po ba? Wala. Iinom po tayo ng tubig. Tapos may nakita po tayong baso. Nakita natin marumi, gagamitin po ba natin? Gagamitin po natin? Hindi po. Kasi marumi. So, ganoon din po. Sabi diyan, yung lumalayo daw po sa kasamaan. Gusto ng Diyos, magamit po tayo effectively. Gusto ng Diyos, gamitin tayo. Pero, yung hinihingi ng Diyos, maging malinis po yung ating mga puso. Gusto ng Diyos, maging upang siya ay panahanan ng Holy Spirit, kinakailangan malinis po. Kung paano tayo gumagamit sa mga bagay na gusto natin malinis, ganoon din po ang Diyos. Gusto niyang maging malinis din po yung ating mga puso. Gustong gamitin ng Diyos ang bawat Kristiyano, pero kailangan nating maging available. Siyempre, gusto kong gamitin, hindi ka naman pwede. Busy ka, marami kang ginagawa, pero kinakailangan available po tayo. Kapag sinabi ng Diyos, halika te baby, magnalangin ka doon sa may sakit. Kinakailangan, mayroon po tayong available, mayroon po tayong oras para doon. Sabi ganoon, prepared, kinakailangan kahanda po, at mayroon po tayong disiplina. Mayroon po tayong disiplina. Hindi lang talent ang ginagamit ng Diyos, kundi yung character matters. Hindi lamang matalino ka, marami kang alam, tinitignan din ng Diyos yung iyong pag-uugali. Kung meron kang disiplina. Maaring mahusay kang magsalita. Ngunit kung wala kang disiplina sa karakter mo, maaring masira ang karakter ng iyong ministry. Ibig sabihin, magaling ka, pero sabihin, hindi naman maganda yung ugali mo. Hindi ka disiplinado. Babaksak din yung ministeryong hinahawakan mo. Kasi ang tinitignan palagi ng Diyos ay yung laman ng puso, maging yung ating mga karakter, yung ating mga pag-uugali. Sabi nga, maaring marami kang alam sa Bible.
Nabasa mo lahat, mula Genesis hanggang Revelation, marami kang alam. Ngunit kung hindi mo ito isinasabuhay, kulang ang iyong testimonya. Kung hindi mo isinasabuhay, yung nababasa, yung napapakinggan, kulang yung iyong testimony. Amen po? Ang isang sundalo, hindi lamang siya binibigyan ng armas. Siya ay sinasanay upang gamitin ito ng tama. Di ba? Yung mga sundalo. Diba, may balita, yung isang security guard natutulog eh. Tapos, tulog niya, nakakuhaan siya ng baril. Hindi niya alam. Pero dito, si mga sundalo, si mga pulis, binibigyan sila ng mga baril para ito ay tinuturuan sila upang gamitin yung mga baril yung sa tama, sa maayos na gawain. Ganon din ang ating pong mga Kristiyano, gusto po ng Diyos na kung saan ay gamitin niya po yung bawat isa sa atin. Pero kinakailangan maging handa po tayo. Amen? Kinakailangan, tanong nga po sa ating katabi, handa ka na ba? Ano po sagot? Amen? Handa ka na bang gamitin ni Lord? Amen. Gagamitin po tayo ng Panginoon sa ating pong pamilya, sa ating pong kapitbahay, sa ating pong mga kasamaan sa trabaho. Gagamitin po tayo ng Panginoon. Pang-anim, disciplines builds a strong Christian testimony. Ang ganda po. Sabing ganon. Pakibasa nga po. 1, 2, 3. Discipline builds a strong Christian testimony. Amen. Kapag may disiplina ka, talagang magiging maganda yung patotoo mo sa buhay. Pag sinabing, saan ba rito yung bahay ni Brother Sael? Sinong Sael? Yung born again. Yung born again? Born again ba yan? Bakit ganun ang ginawa? Hindi ba? Pag sinabi, saan ang bahay ni Brother Sael? Sinong Sael? Yung born again? Doon yun. Doon yun ang bahay noon. Talagang mabait yun. Talagang mula nung sabi ng isang kapatid, alam mo, mula nung lumaki ko, tanda ko na ngayon, siyan si Brother Sael, wala man lamang nakaaway dito. Di ba? Nagiging maganda yung testimony natin sa buhay kapag meron po tayong disiplina. Amen? Kaya nga po sabi po ng Filipos 2.15, Filipos 2.15, pakibasa po. 1, 2, 3. Matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Amen. Sabi ka doon, upang maging ulirang mga anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng salibutang baluktot. Napakasama nga po ng mundong ito. Kaliwa-kaliwa, yung mga sumasama, maging yung mga sumisibol ng mga kabataan ngayon. Di ba pa? Mayroong pangyayari dito po sa atin sa nabotas na balita. Di ba yung mga kabataan? Sabagay sa ibang mga probinsya, puro mga kabataan ngayon. Yung sinasabing kabataan ng pag-asa ng bayan, pero sa kanila ngayon nagsisimula yung mga gulo. Kaya kinakailangan, napakaganda yung ating pong mga kapatid sa mga ESCOM, sa mga eskwelahan, naghahayag po ng salita ng Diyos. Kaya napaka-importante yung ating mga new generation, yung mga Gen Z po natin, mga millennial, yung mga na kung saan mapalapit po sa Diyos para maiwas sa mga bagay na hindi magagandang mga gawain. Ang mga tao na hindi lamang nakikinig sa sinasabi natin, pinagmamasdan nila ang buhay natin. Amen? Sabi, hindi lamang basta yung mga tao, laging sinusubaybayan po yung ating mga kilos, yung kapitbahay natin. Si Ate Baby, sabi niya, born again, ba't ganun? Diba? Bait talaga niyan. Binibigyan ako ng ulam niyan. Hindi po ba? Hindi lang yung mga sinasabi natin, pero lagi silang nakatingin. Yung bawat kilos, titignan niya palagi ng ating mga kapit. Pero kung maganda ang testimony natin, wala silang maipipintas po sa atin. Kapag nakikita ng pamilya natin na may disiplina tayo sa salita, sa attitude, responsibility at faithfulness, nagiging magandang testimony po ang ating mga buhay. Amen? Kaya nga, kinakailangan magkaroon po tayo ng disiplina sa ating mga pag-iisip, sa ating mga
salita, kung ano yung madalas natin sinasabi. At magkaroon din po tayo ng disiplina sa ating pong mga oras. Kinakailangan, yung oras, 24 hours yan, di ba? Kinakailangan madisiplina natin, hati-hati. Kapag yan, lumipas na, hindi na maibabalik pa. Kinakailangan didisiplina natin, hindi masyado tayong nag-aaksaya ng oras, hindi masyado tayong, minsan, manonood tayo ng reels, di po ba? Tingnan ko lang ito, meron mo tayo nakita, pag ganyan, ang ganda nito panoorin ko nga, ganda. Hanggang sa, may namibigay ng pera, pag ginanyan mo yung kamay mo, pag binuksan, may pera, nanonood ka na naman uli. Hanggang sa nauubos na po yung ating mga oras sa panonood. Kaya kinakailangan magkaroon po tayo ng disiplina sa ating pong mga oras. Disiplina sa pera. Yan po. Kinakailangan, may nakita kang maganda, order ko nga to. Ang ganda. Ano bang ano nito? Ano ka na naman? May deliver. Makita ko naman. Ang ganda. Minsan, tumatambak na. Hindi na nagagamit, kaka-order. Naubos na yung pera. Naubos na yung ipon. Naubos na yung pension. Kaka-order. Pati ako nadamay pa. Amen. Kaya kailangan magkaroon po tayo ng disiplina sa ating po mga pera. Gawin natin. Una, magtabi kagad tayo para sa Panginoon. Bigay natin disiplina. Una sa Panginoon. Amen? Disiplina sa ating pong mga katawan. Alagaan po natin yung ating mga katawan. Kinakailangan kapag sa ating mga may edad na, dapat lagi po tayong nagpapa-check up. Magkaroon po tayo ng disiplina sa mga kinakain natin, yung mga hindi dapat kainin, magkaroon po tayo ng disiplina. Yung mga ating mga music, dapat hindi po ganong nagiinom ng malamig kasi yung boses po nila. Kasi para sa Panginoon po yan. Amen po? Sabi ganoon, yung relationship natin, kung paano natin tratuhin yung ating pong mga pamilya, yung ating pong mga kasambahay, yung ating pong mga kasama. Kinakailangan magkaroon po tayo ng magandang relationship sa ating mga kaskwela, kasamaan sa trabaho. Kinakailangan maganda po yung ating relationship sa kanila. Maging yung ating spiritual life, na kung saan paano natin dinidisiplina ang ating mga sarili sa paghanap po sa Panginoon. Kinakailangan bawat umaga, pagising pa lang, sabi nga, every gising is a blessing. Umaga pa lamang na kung saan hanapin na natin. Dahil ang gising, ito po ay gawa ng Diyos. Yung ating pagtulog, tayo po. Kung anong oras natin pwedeng matulog, tayo po ang gagawa niyan. Pero yung paggising, ito po ay galing sa Diyos. Ginigising tayo ng Diyos. Kaya nga, every gising is a blessing. Bakit? Kasi yung ibang tao natulog lang. Ano po? Hindi na nagising. Pero pag tayo ginigising ng Lord, ito po ay pagpapala. Talagang napakaganda ng umaga kapag ang Diyos ang inuuna. Amen? Amen. Salamat po. Pangpito, sabi dito, disciplines prepare us for a reward. Amen. Kapag kami disiplina po tayo, meron pong pagpapala. Makukuha natin yung gantimpala. Katulad ng isang mananak po na kung saan pag talagang napagtagumpayan niya lahat, yung kayong mga disiplina sa mga kanyang mga ginawa, sanay siya ng husto, nagtiyaga siya, makukuha niya yung reward na gantimpala. Sabi po ng 1 Corinthians 9:25, yung ating mong binasa kanina, sabi diyan, pakibasa po uli, 1, 2, 3. Nung manlalanog sa sala, ay may disiplina sa lahat ng bagay. Yun lang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin, amen, napakaganda po na kung saan ang ating gantimpala ay yung ating reward. Sabi diyan, ay panghabang panahon. Amen, ang sarap yun. Hindi lang din po sa mundong ito, kundi pagdating po natin doon sa langit. Yung buhay na walang hanggan, yun po yung ating gantimpala. Ang atleta ay nagdidisiplina dahil meron siyang goal, meron siyang gustong makamit. May training dahil may competition. May sacrifice dahil may reward. May perseverance dahil may finish line. Amen. Ganun din po tayo mga Christian. Sabi ng Hebreo 12:1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi,
Tanggalin natin ang anumang balakid ng kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayo tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Sabi nga, kaya sabi diyan, napapaligiran tayo ng makapal na saksi, tanggal natin daw yung mga balakid. Ano po yung balakid sa ating pagtakbo? Mga kasalanan. Di po ba yung mga mananakbo? Ano po yung mga runner? Kinakailangan pag tumatakbo ka, magaang lang, di po ba? Magaang lang, nakasando ka, di po ba? Tapos naka-short ka. Minsan yung short ka, may hiwa pa rito. Di ba? Para pag ganyan mo, medyo maganda yung pagtakbo mo. Medyo okay dito. Tsaka yung sapatos mo, hindi pwede yung magsusunod ka, takbo ka. Ang suot mo, katulad ng sapatos ko, balat. Di ba? Kinakailangan yung sapatos mo, medyo magaang. Para pag tumatakbo ka, medyo matuling ka, mapapabilis ka. Ganoon din po sa ating pagtakbo bilang isang Kristiyano, kinakailangan yung pagtakbo natin magaang. Ano po yung nagpapabigat sa atin? Yung po yung, sabi diyan, kasalanan. Kaya talagang iwasan po natin. Itakwil po natin yung kasalanan sa ating mga buhay. Hindi tayo tumatakbo ng walang direksyon. Di ba yung mga rally talagang, hindi lang sila basta takbo ng wala lang. Meron silang purpose. Meron silang gusto. Meron silang layunin kung bakit sila tumatakbo. Tayo po ba, ano po ba yung layunin natin sa buhay na ito? At ano po yung purpose? May purpose po ang Diyos kung bakit tayo nilikha. Di po ba? May purpose siya. Ang purpose natin ay upang maluwalhati po ang Panginoon upang mabigyan natin siya ng kaluguran. Sabihin ganoon, may purpose, may calling. Ang bawat isa po sa atin ay tinawag. Brother Sel, anong tawag? Anong calling sa akin? Calling mo na magbahagi ng salita ng Diyos. Calling mo na i-share yung kabutihan ng Diyos na ginawa po sa ating mga buhay. May assignment po tayo. Amen. Hindi lang yung mga bata, hindi lang mga estudyante laging may assignment. Tayo din po, kahit na senior na po tayo, may assignment pa rin po tayo. Sabihin nga po natin sa ating katabi, may assignment ka. Tanong mo kung ginagawa niya yung assignment niya. Sabi niya, ano po ba yung, Brother Ciel, ano po ba yung assignment ko? Ang assignment mo, go, sabi doon, and preach the Word of God. Ibahagi, i-share yung mabuting salita po ng ating Panginoon. I-share po natin sa ating kapwa, sa ating mga kasamahan, sa ating pamilya, ibahagi po natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen po? May finish line. Sabi rito, may purpose, may calling, may assignment, may finish line. May meron po tayong makarating po. Tayo pong lahat, nawa ay makarating doon sa finish line na ating takbuhin. Wala po sa ating bibitaw. Wala po sa ating hihinto. Pwede pahinga ka sandali. Kung talagang napapagod ka na, pero huwag kang hihinto. Kasi pag huminto ka, bumitaw ka, hindi ka makakarating sa finish line. Kaya kailangan dire-diretso, kahit na medyo mabagal. Mahalaga, makarating po tayo sa finish line. Amen? Dahil sabi nga kanina, ang gantimpala natin ay yung panghabang panahon. Amen? Sarap nun. Yung mga gantimpala na yung trophy, nasisira po yun. Pag minsan, pag tagal na panahon, minsan nawawala po, nasisira. Yung mga medal, di po ba? Minsan, pag lumuluma pa siya, minsan kinakalawang pa kung talagang hindi talagang tunay na tanso. Pero sabi rito, yung gantimpala natin, gantimpala, hindi nasisira. Gantimpala na kung saan panghabang panahon. Amen. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Sabi po ng ating conclusion, ang isang Kristiyano na walang disiplin ay madaling matalo kapag wala pong disiplina ang isang Kristiyano. Sabi, ang isang Kristiyano na walang disiplin ay madaling madala ng emosyon, pili, maganda tayong magalit. Temptation, yung mga tukso sa buhay natin,
madali po itong pumasok. Laziness, katamaran, maging yung mga distraction at circumstances. Ngunit, ang isang believer na may spiritual discipline ay mas handa. Sabi ito, mas handa siyang tumayong matatag, na mayroong pagsunod at paglilingkod hanggang siya ay matatag hanggang doon sa finish line. Tandaan po natin, ang discipline is doing what is right even when you don't feel like doing it. Ang disiplina ay paggawa ng tama kahit hindi mo gustong gawin. Amen? Kaya nga po, ang challenge sa atin, tanungin natin ang ating mga sarili sa oras na ito. Anong bahagi ng buhay ko ang nangangailangan ng spiritual discipline? Amen? Sa oras na ito, tanungin po natin yung ating po mga sarili, anong bahagi ng discipline ang kinakailangan ko sa aking spiritual na buhay. Yan, nakalagay po lang po dyan. Sabihin ganon. Pakibasa nga po. Sa prayer life ba? Kailangan pa ako magkaroon ng disiplina sa aking pananalangin, sa pagbabasa ba ng Bible, sa aking bang mga iniisip, sa aking bang mga sinasabi, sa oras ba? Kailangan pa ako magkaroon ng disiplina sa oras, o magkaroon ako ng disiplina sa pagbibigay, sa paglilingkod, sa pagpapatawad, o magkaroon ng disiplina sa pagpipigil sa sarili. Amen. Huwag nating hintayin na maging perfecto tayo. Magsimula po tayo ngayon na hayaan po na Diyos na baguhin po tayo sa oras na ito. Sa tulong po ng Banal na Espiritu, mababago po tayo. Hingi po tayo ng tulong sa Panginoon. Sabi po ng ating teksto kanina sa 1 Corinthians 9:26-27, sabi diyan, Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Hallelujah. Glory. Praise you, God. Praise you, Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. Hallelujah. Yes, so Jesus. Sige po, sa oras na ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na manalangin po tayong personal. Kanina po, nabasa natin kung ano yung mga dapat nating hilingin sa Panginoon, kung saan po tayo mahina sa pagdidisiplina po sa atin. Sige po, inaanyayahan ko po kayo na pumukit at manalangin. Hallelujah. Yes, so Jesus. Glory, glory, glory. Sige po, sambitin po natin sa Panginoon. Sambitin po natin yung mga disiplina na nais ng Diyos at mangyari po sa ating buhay. Hayaan ng Panginoon na patuloy tayong baguhin sa tulong ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. At sabihin mo rin sa Panginoon sa oras na ito kung ano yung iyong mga pangailangan at kung ano ang gusto mong maging epektibo magamit ng Panginoon, sabihin mo sa Kanya sa oras na ito. Hallelujah, glory, praise be the name of the Lord, praise be the name of God. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Glory. Nagtiwala nagbigay ng pansin kahit na ako'y walang kakayanan. Alam ko ang pagsunod sa'yo ay di madali. Ngayon pa man
sugat. Gamitin mo ako ayon sa iyong kagustuhan. Hindi ang nais ko, kundi ang iyong kalooban. Ang nais kong inaasahan Sa iyo'y maging kapag-ipakinabangan. Ikaw ang pumili sa akin. Ikaw ang pumili sa Yes, Lord Jesus. akin. Sa Hallelujah. kabila ng ating kakulangan. Nagtiwala at nagkasip. Nagtiwala at nagbigay ng pansin. kahit pa ako'y walang kakayanan. Alam ko ang pagsunod sa'yo ay di madali. Gayon pa man nangangako sa bawat sandali. Bibigay sa'yo. Bigay Sa'yo ang galang, hindi bigat, hindi sugat. Gamitin mo ako ayon sa iyong kagustuhan. Hindi ang nais ko, kundi ang iyong kalooban. Ang dahil kong hinahanap, sa'yo'y maging ibigay sa'yo ng galas, hindi bigat, hindi sugat. Gamitin mo ako ayon sa iyong kagustuhan. Hindi ang nais mo, kundi ang iyong kalooban. Ang dahil kong hinahanap, sa'yo'y maging Mabibigay sa'yo, mabibigay sa'yo ng galang. Hindi bigat, hindi sulat. Gamitin mo ako Ayon sa iyong kagustuhan. Hindi ang nais ko, kundi ang iyong kalooban. Ang dahil kong hinahanap, sa'yo'y maging kapag-ipakinabangan. Amen. Only the people of God magbibigay sa'yo. Yes. Yes, hallelujah. Hindi bigat. Hallelujah, Lord. Glory. Praise Jesus. Hallelujah. Yes. Yes, gawin po nating panalangin ang awitang ito. Yes. Yes, oh Jesus. Ang tangi kong hinahangad Sa'yo'y maging Minsan pa po, magbibigay sa'yo. Bigay sa'yo ng galang. Yes, Lord. Panginoon, patuloy ka po namin pinupuri, dinadakila, nilwalhati. Maraming pong salamat, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Panginoon, ng buhay na ito. Lord, dalangin po namin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na makalakad, makatakbo, nandire-diretso po sa iyong harapan. Panginoon, tanggalin mo yung mga balakid na pumipigil sa amin, mga kasalanan, mga gawang hindi maganda. Lord, alisin mo po sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, hayaan mo, tulungan mo po kami. Magkaroon kami ng disiplina sa aming mga buhay, Lord God. Disiplina sa pagbabasa ng iyong salita. Disiplina sa pananalangin. Disiplina sa pagsamba sa iyo. Disiplina sa pagdalo ng mga gawain, mga life group. Disiplina sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo po kami, Panginoon, magkaroon ng disiplina sa bawat aming iniisip,
Magkaroon kami ng disiplina sa bawat aming sinasalita. Magkaroon kami ng self-control. Hallelujah! Hallelujah! Maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito na kung saan, Lord, nandito ka po, nangungusap sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat, Lord God, Ikaw po ay may nakahandang gantimpala sa buhay ng bawat isa sa amin. Gantimpala na kung saan hindi mananakaw, gantimpalang hindi mawawala. Ito po yung gantimpala panghabang panahon hanggang doon sa pagdating namin sa kalangitan, buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat, Panginoon, kay buti mo po sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Mahal na mahal mo po kami, Panginoon. Hallelujah! Salamat po aming Ama, maging yung aking mga kapatid, Lord God. Ang dalangin ko po, anuman yung kanilang mga dalahin, anuman kanilang mga kahilingan, Lord, sagutin mo po ito. Ipagkala mo po ang lahat ng bagay na pangailangan ng aking mga kapatid. Pagalingin mo po sila kung meron po silang mga sakit, karamdaman, Lord God. Kung nangangailangan sila, Lord God, ng pangkabuhayan, pagkalaw mo po. Nangangailangan material, ipagkalaw mo po, Panginoon. Nangangailangan pinansyal, ipagkalaw mo po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, maraming pong salamat, aming Ama. Tunay nga po sa umagang ito, Lord, kami po ay patuloy na magbibigay sa iyo ng galak, Lord God. Hallelujah! Magbibigay sa iyo ng galak. Hallelujah! Magbibigay sa iyo ng galak. Hindi bigat, hindi sugat. Gamitin mo ako ayon sa'yo kagustuhan. Hindi ang nais mo, kundi ang kalooban. Ang tanging kong hinahanap Sa magbibigay sa magbibigay sa'yo ng galak. Hindi bigat, hindi sulat. Gamitin mo ako ayon sa'yo kagustuhan. Hindi ang nais mo, kundi ang iyong kalooban. Ang tanging kong hinahanap sa'yo'y maging kapakinabangan. Ang tanging kong hinahanap sa'yo'y maging kapakinabangan. Ang tanging kong hinahanap sa'yo'y maging Praise God. God is good. And all the time. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I will live
I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything to you. I can do anything. I can do all things, 'cause you still give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strong hearts are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Matuloy natin din, sa Diyos walang imposible. May po ba? Do you believe that? I believe in you. I believe, 'cause I believe in you. I believe, yes Lord. I believe in you. 'Cause I believe, 'cause I believe in you. I believe, 'cause I believe in you. I believe, 'cause I believe in you. Through you, I can do anything. Yes, I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I will live by faith. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I will living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe, 'cause I believe in you. I believe, 'cause I believe, 'cause I believe, 'cause I believe in you. Praise you. Na-bless po ba ang lahat? Amen po ba? Pasensya na po, malat po ako. Nasa tithes and offering na po tayo. So, handa na po ba tayong magkaloob sa Lord? Amen po ba? Sige, mahalagang maunawaan na hindi tayo nagbibigay para ipaalam sa Diyos ang ating pangangailangan o para piliin o pilitin siya na tayo ay pagpalain. Hindi nasusulat sa dami ng salita o laki ng halaga ang pagtugon ng Diyos kundi sa pusong nagtitiwala sa Kanya. Nagtitiwala po ba tayo? Amen. Sa panahon natin ngayon, lalo sa mga may negosyo, no? Sa mga nakalipas na araw, syempre maulan, nandun yung matumal. Talagang mahirap kumita ng pera. Pero dinadaan namin sa panalangin. Praise God kasi
nakakabenta pa rin kahit pa konti-konti at nakakaubos pa rin si nanay. So, salamat sa Lord kasi hindi niya kami pinapabayaan at hindi niya tayo pinapabayaang lahat. Amen? Question lang po. Nagtitiwala po ba tayo sa Lord ng buong puso? Sabi dito, nagtitiwala po ba tayo sa ating Panginoon na kaya niyang maibigay ang lahat ng pangangailangan natin. Minsan, nahihirapan tayong magbigay dahil iniisip natin kapag nagbigay ako, sapat ba? Sapat pa kaya ang matitira sa akin? Pero sabi nga dito sa Mateo 6:8, pinaalalahanan tayo na alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Alam ng Diyos yung gastusin mo, alam ng ating Panginoon ang sitwasyon ng ating pamilya. Alam ng ating Diyos ang laman ng ating bulsa o kahit ano pang mga inaalala natin sa hinaharap. Malapit na ang katapusan. Bayaran na lahat ng bills. Nandun yung, sabi ko, Lord, paano ba to? Kasi bayaran na ng internet, bayaran na ng Netflix, bayaran na ng kuryente. Sa akin kasi nakatuon yon. So, syempre, ayoko naman din iasa kay nanay. Pag may nagbayad sa GCash, iniipon ko na lahat yon. Minsan, nagugulat si nanay, sabi ko, Nay, bayad na yung yung Shopee, bayad na internet, ganon. May ganon akong, minsan nagugulat siya sa akin, sabi niya talaga, bayad na. Tapos, eto pa, kaya sa pagbibigay, isang hakbang po ang ating pagsuko. Sinusuko po ba natin ang ating sarili sa Panginoon? Pati ang bulsa na yan, sinusuko po ba natin sa Panginoon? Amen po ba? Sa tuwing tayo'y nagbibigay, pinapahayag natin, Panginoon, ako po ay nagtitiwala na ikaw ang aking provider. Naniniwala ako na alam mo ang aking pangangailangan at hindi ako aasa sa sarili kong kakayanan. Hindi sa iyong kakayahan, hindi sa aking kakayahan. Ang pagbibigay ay hindi lamang obligasyon. Ito ay bunga ng ating relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Sige po, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you for your abundant blessing and ask that you bless these tithes and offering, multiply them for your kingdoms, work in your glory. We come before you with grateful hearts that everything we have comes from you. We thank you for your provision and ask that you bless these tithes and offering that they may be used for your church ministry and the needed. May they bring glory to your name and multiply for your kingdoms in Jesus' name. Amen.